Isang maling galaw lang. Iyon lang ang tanging nasa isip ni Lika Alcaraz, habang ang matinding liwanag ng operating lamp ay nakatutok sa kanyang mga kamay. Sa ilalim ng kanyang surgical gloves, ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang pulso, kalmado, kontrolado, perpekto. Ang tanging maririnig sa malamig na silid ay ang ritmikong tunog ng heart monitor, ang mahinang utos niya sa kanyang residente, at ang sarili niyang paghinga sa likod ng mask sa loob ng kwartong ito, siya ang Diyos. Buhay at kamatayan ay nasa dulo ng kanyang scalpel. Suture, mahina ngunit may otoridad niyang sabi. Agad na iniabot sa kanya ang kailangan niya. Sa loob ng 3 oras, tila huminto ang mundo para kay Lika. Walang pamilya, walang problema, walang nakaraan. Tanging ang pasyente sa kanyang harapan at ang isang misyon, ang iligtas ito. At gaya ng dati, nagtagumpay siya. Nang maitahi na ang huling balat at bumalik na sa normal ang linya sa monitor, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Tinanggal niya ang kanyang madugong gloves at itinapon sa basurahan. Sa pagharap niya sa salamin ng isi, nakita niya ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit sa ilalim nito ay ang hindi matatawarang kislap ng tagumpay. Isa na namang buhay ang kanyang nadugtungan. Isa na namang patunay na siya ang pinakamahusay. Ngunit ang kapangyarihan niya ay nagtatapos sa oras na lumabas siya sa mga pinto ng ospital. 1 oras ang nakalipas, at ang diyosa ng operating room ay isa na lamang ordinaryong mortal na napapalibutan ng dagundong ng kulog at walang katapusang pila ng mga sasakyan. Buwisit. Iyon ang salitang paulit-ulit sa kanyang isipan habang nakatitig sa dashboard ng kanyang Mercedes-Benz. Pumatak ang malakas na ulan sa windshield, at ang bawat patak ay tila isang pang-iinis sa perpektong araw na dapat sana ay para sa kanya. Naman, ngayon ka pa talaga titirik, bulong niya sa sarili, ang boses ay puno ng inis. Madiin niyang hinampas ang manibela. Kanina pa siya tawag ng tawag sa kanyang auto service, ngunit walang sumasagot. Ang kalsada ay naging isang malaking parking lot. Ang mga busina ay nagsasagutan na parang mga nag-aaway na hayop. Ramdam niya ang unti-unting pag-init ng kanyang ulo. Pagod siya mula sa operasyon, gutom, at gusto na lang niyang humiga sa kanyang malambot na kama. Pero heto siya, stranded sa gitna ng EDSA, walang magawa. Sa gitna ng kanyang pagkainip, isang puting Vios ang pilit na sumisingit sa kanyang harapan, na halos sumagi na sa bumper ng kanyang mamahaling sasakyan. Automatikong bumusina siya ng malakas. Hoy! Ano ba, sigaw niya kahit alam niyang hindi siya maririnig. Dahan-dahang bumukas ang bintana ng Vios. Isang lalaking nakasimpleng t-shirt at may magulong buhok ang sumilip. Mukhang pagod din ito, ngunit may kalmadong ekspresyon sa mukha. Sorry po, ma'am. Kailangan ko lang pong makalusot. Lalong umakyat ang dugo sa ulo ni Lika. Ang kayabangan ng lalaking ito. Binuksan niya ang sariling bintana, hindi alintana ang ambon na pumapasok sa loob. Anong kailangan mong makalusot? Hindi mo ba nakikita, lahat tayo dito stranded? Huwag kang bastos. Baka hindi mo alam kung magkano ang aabutin mo. Pag tinamaan yung sasakyan ko. Imbes na matakot, isang mahinahon ngunit matatag na tingin ang isinukli ng driver. Hindi ito natinag. Ma'am, wala po akong aabutin dahil hindi ko naman kayo binangga, sagot nito, ang boses ay kalmado na lalong ikinainis ni Lika. At kung may bastos man po dito, baka hindi ako yun. Kayo po ang nakaharang sa daan dahil tumirik po kayo. Parang may pumitik sa loob ni Lika. Ang kapal ng mukha. Sa sobrang galit, walang atubili niyang binuksan ang pinto ng kanyang kotse at bumaba sa gitna ng ambon. Naramdaman niya ang pagdampi ng ulan sa kanyang mamahaling silk blouse at ang pagputik sa kanyang mga sapatos, ngunit wala na siyang pakialam. Lumapit siya sa bintana ng Vios. Sino ka para pagsabihan ako? Halos pasigaw niyang sabi, tinuturo ang lalaki. Isa ka lang hamak na driver. Alam mo ba kung sino ako? Tinitigan lang siya ng lalaki, isang bakas ng awa ang gumuhit sa mukha nito. Driver nga po. Naghahanap buhay ng marangal, sagot nito. Hindi ko po kailangang malaman kung sino kayo para malaman na pare-pareho lang tayong naipit sa traffic at gusto nang umuwi. Kung kailangan niyo po ng tulong, tutulungan ko kayong itulak yung kotse niyo. Ang alok nito ng tulong ay parang gasolina na ibinuho sa nag-aapoy ng galit ni Lika. Tulong! Mula sa kanya? Hindi ko kailangan ng tulong mo, isinigaw niya.
Sa kanyang pagtalikod, napansin niya ang isang taxi na papalapit. Ito na ang kanyang pagkakataon. Walang lingon likod niyang iniwan ang kanyang nakatiwangwang na Mercedes. Ang mahalaga ay makaalis siya sa impyernong iyon. Bahala na ang assistant ko dyan, bulong niya habang mabilis na pumara ng taxi. Bago siya sumakay, sinulyapan niya ulit ang driver ng Vios. Umiiling lang ito habang dahan-dahang isinasara ang kanyang bintana. Sa wakas, nakauwi rin si Lika sa kanilang mansyon. Ang katahimikan at karangyaan ng bahay ay isang malaking kontraste sa kaguluhan ng kalsada. Sinalubong siya ng kanyang stepmother na si Imelda, na nakataas ang isang kilay habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Lika, Hisha. Anong nangyari sa'yo? Mukha kang basang sisiw, sabi nito, ang boses ay may halong pagkainis at pag-aalala. Nasaan ang kotse mo? Tumirik sa EDSA, sagot ni Lika habang hinuhubad ang kanyang basang sapatos. Tita, tatawagan ko lang si Mang Tonyo para ipataw. Nasaan na ba yung D? Kinapa niya ang bulsa ng kanyang pantalon. Wala. Binuksan niya ang kanyang mamahaling handbag at hinalungkat ang laman. Walang cellphone. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Saan niya nailagay iyon? Paulit-ulit niyang inalala ang mga nangyari. Ang operasyon. Ang kotse. Ang ulan. Ang driver. Ang driver na kaaway niya. Ang lalaking mayabang sa puting Vios. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lika. Naalala niya ang kanyang pagbaba ng kotse, ang kanyang galit, ang kanyang mabilis na pag-alis. Posible kayang. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang landline ng mansyon. Ang matinis na tunog nito ay tila tumatago sa kanyang bungo. Inis niya itong dinampot. Hello? Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya, bago niya narinig ang isang kalmado at pamilyar na boses ng isang lalaki. Doktora, naiwan niyo po yata ang buong buhay niyo sa kotse ko. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon Mon de la Cruz habang nakatingin sa cellphone na nasa kanyang palad. Hindi ito ordinaryong cellphone. Ito ang pinakabagong modelo, makintab at halatang napakamahal. Sa screen, isang litrato ng doktora ang nakadisplay bilang wallpaper. Nakangiti ito habang yakap ang isang malaking aso, malayong-malayo sa dragon na nakasagutan niya kanina sa gitna ng EDSA. Napabuntong hininga si Mon. Buhay nga naman. Kanina lang ay halos isumpa siya ng babaeng ito, at ngayon, hawak niya ang isang bagay na marahil ay mas mahal pa sa kinikita niya sa isang buwan. Dinala niya ang cellphone sa kanyang maliit na inuupahang apartment. Simple lang ang tirahan niya, sapat lang para sa isang taong mag-isa. Sa isang maliit na mesa sa sulok, may isang litratong nakatayo, isang larawan niya kasama ang isang nakangiting babae na may mahabang buhok. Ang kapatid niyang si Clara. Kinuha niya ito at pinagmasdan. Angan pa ni Kuya ng konting abala bago makapag-focus ulit sa pangako ko sa'yo, bulong niya sa litrato. Hindi niya ugaling makialam sa gamit ng iba, pero kailangan niyang malaman kung paano isasauli ang telepono. Maingat niyang pinindot ang emergency call option at nakita ang numerong nakasave bilang key home. Iyon ang tinawagan niya. At ngayong nasa kabilang linya na ang doktora, hindi niya alam kung ano ang susunod na sasabihin. Sino to? Muling tanong ni Lika, ang boses ay may bahid pa rin ang pagkairita. Ma'am. Doktora, simula ni Mon, napakamot sa kanyang batok. Ako po yung driver kanina. Sa Vios. Naiwan niyo po kasi itong cellphone niyo sa sasakyan ko. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Halatang nagpoproseso ang doktora sa kabilang linya. Marahil ay hindi niya akalain na ang lalaking tinawag niyang i-bastos at hamak na driver ay tatawag para isauli ang gamit niya. Saan paano? Nautal na tanong ni Lika. Siguro po nung binuksan niyo yung pinto ng kotse ko, nahulog po sa sahig. Nakita ko na lang po nung naglilinis ako bago umuwi, paliwanag ni Mon. Gusto niyo po bang ihatid ko dyan ngayon? Hindi, wag, mabilis na sagot ni Lika. Gabi na. Bukas na lang. Saan tayo pwedeng magkita? Nagkasundo sila na magkita sa isang coffee shop malapit sa ospital kinabukasan. Pagkababa ng telepono, napaupo si Mon sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay isa na namang sakit ng ulo ang dala ng babaeng iyon.
Ngunit sa kabila ng lahat, may maliit na bahagi sa kanya ang nakadama ng awa. Ang taong may ganito karangyang buhay ay tila may bitbit na galit sa buong mundo. Kinabukasan, maagang dumating si Mon sa napag-usapang lugar. Isinuot niya ang kanyang pinakamalinis na polo shirt at maong. Ayaw niyang magmukhang gusgusin sa harap ng doktora. Ilang sandali pa, dumating si Lika. Nakasuot ito ng simpleng puting blusa at itim na slacks, ngunit kahit sa simpleng kasuotan ay bakas pa rin ang kanyang elegensya. Mukha itong nahihiya habang papalapit sa kanyang mesa. Hay, bati nito, hindi makatingin ang diretsyo. Doktora, sagot ni Mon, tumayo bilang paggalang. Lika na lang, sabi nito habang umuupo. Pasensya ka na nga pala kahapon. Pagod lang talaga ako at mainit ang ulo. Ibinigay ni Mon ang cellphone. Tinanggap ito ni Lika at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Salamat dito, ha? Akala ko hindi ko na to makikita. Wala po yun, sagot ni Mon. Naging awkward ang katahimikan sa pagitan nila. Para basagin ito, naglabas ng sobre si Lika mula sa kanyang bag at iniabot kay Mon. Para sa'yo. Bilang pasasalamat. Sumilip si Mon sa loob ng sobre. Isang makapal na bundle ng tig-1,000 piso. Agad niyang isinara ang sobre at dahan-dahang itinulak pabalik kay Lika. Hindi ko po kailangan yan, Doc, Lika. Pero abala to sa'yo. At para na rin sa pambabastos ko kahapon, pilit ni Lika. Okay na po yung sorry. Hindi ko po kailangan ng bayad para gawin ang tama, mahinahong sabi ni Mon. Napatitig si Lika sa kanya, halatang nagulat sa kanyang sagot. Magsasalita pa sana ito nang biglang may dalawang lalaking nakasombrero ang mabilis na lumapit sa kanilang mesa. Ang isa ay marahas na humablot sa bag ni Lika, habang ang isa naman ay naglabas ng isang maliit na patalim at itinutok kay Mon. Akin na iyan. Wallet, cellphone, bilis, sigaw ng lalaking may patalim. Nataranta si Lika. Natigilan siya sa takot. Ngunit si Mon, sa isang iglap ay naging ibang tao. Ang kaninang kalmado niyang mga mata ay biglang naging alerto at matalas. Ibigay mo na, mahinang sabi ni Mon kay Lika, na ang tingin ay hindi inaalis sa holder. Nang akmang kukunin na ng kasama nito ang bag, mabilis na kumilos si Mon. Ginamit niya ang silya para itulak ang lalaking may patalim, at sinipa naman niya ang kamay ng humahablot sa bag ni Lika. Nagkagulo sa loob ng coffee shop. Lika, takbo, sigaw ni Mon. Itinulak niya si Lika papunta sa direksyon ng pinto. Ngunit sa pag-ikot niya para sumunod, sinugod siya ng holder na may patalim. Mabilis na umilag si Mon, ngunit hindi sapat. Naramdaman niya ang isang mainit na hapdi sa kanyang braso. Isang hiwa. Sa kabila ng sugat, sinuntok niya ng malakas ang hold-upper sa panga, sapat para matumba ito. Ang isa naman ay natakot na at mabilis na tumakbo papalabas. Sakto namang dumating ang security guard. Nanginginig na lumapit si Lika kay Mon, ang mga mata ay nanlalaki sa takot at pag-aalala nang makita ang dugo na dumadaloy mula sa braso nito. Mon! Maisugat ka. Bago pa makasagot si Mon, hinila na siya ni Lika papalabas ng coffee shop. Halika, dadalhin kita sa ospital. Wala nang nagawa si Mon kundi magpahila. Sa emergency room, si Lika mismo ang nag-asikaso sa kanya. Ang kaninang aruganting doktora ay nawala. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng puno ng pag-aalala, maingat na nililinis at tinatahi ang kanyang sugat. Ramdam ni Mon ang bawat dampi ng kanyang mga daliri. Nang matapos, nagtama ang kanilang mga mata. Isang tahimik at makahulugang pagtititigan. Ang inis at galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, paghanga, respeto, at isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Salamat, basag na bulong ni Lika. Basta ligtas ka, sagot ni Mon. Muli, naglabas ng checkbook si Lika. Hindi, seryoso. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Hayaan mo na akong bayaran ka. Para sa hospital bills at sa lahat. Muling umiling si Mon, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi sa kabila ng sakit. Dahan-dahan niyang itiniklop ang kamay ni Lika na may hawak na ballpen. Hindi na babayaran ang utang na loob, doktora. Pero siguro, isang tasang kape lang ulit, okay na. Isang tasang kape lang ulit, okay na. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isipan ni Lika Alcaraz buong gabi. Paulit-ulit.
Mula sa isang lalaking nasaktan dahil sa pagprotekta sa kanya, ang hiling nito ay hindi pera o pabor, kundi isang simpleng tasa ng kape. Isang bagay na napakaliit kumpara sa ginawa nito, ngunit para kay Lika, tila ito ang pinakamabigat na alok na natanggap niya. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may isang taong hindi tumitingin sa kanya bilang si E. Alcaraz, ang sikat na surgeon, ang tagapagmana. Nakita siya ni Mon bilang isang tao lang. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parehong nakakatakot at nakakakilig ang pakiramdam na iyon. Kaya kinabukasan, habang nakatayo sa harap ng kanyang malaking walk-in closet na puno ng mga damit mula sa iba't ibang sikat na designer, natagpuan ni Lika ang sarili na hindi mapakali. Ano nang isusuot ko? Tanong niya sa sarili, na para bang isang napakahalagang business meeting ang kanyang pupuntahan at hindi isang simpleng pikape ilang. Kinuha niya ang isang mamahaling bestida, tiningnan sa salamin at mabilis na ibinalik. Masyadong formal. Kumuha siya ng isang casual na blouse at designer jeans. Masyadong pinilit. Halos kalahating oras siyang nagpabalik-balik bago na pagdesisyonan na isuot ang isang simpleng beige na sweater at puting pantalon. Simple lang pero elegante pa rin. Sa huling sulyap sa salamin, napabuntong hininga siya. Bakit siya kinakabahan? Nagkita sila sa parehong coffee shop. Nauna si Mon, nakaupo sa isang sulok, suot ang isang malinis na asul na polo shirt. Nang makita siya nito, isang ngiti ang agad na sumilay sa mga labi nito, isang ngiti na tila nagbigay liwanag sa buong lugar. Lika, bati nito, tumatayo. Mon, sagot niya, naupo sa tapat nito. Kumusta ang braso mo? Itinaas ni Mon ang braso na may benda. Okay na. Sanay na sa mga ganitong galos. Anong sanay? Bouncer ka ba dati? Pabirong tanong ni Lika. Tumawa si Mon. Hindi po. Sadyang magulo lang ang buhay sa kalsada. Ngunit imbes na sa coffee shop sila manatili, bigla siyang inaya ni Mon. Alam mo, kung okay lang sayo, may alam akong lugar na mas masarap ang kape. At mas masarap din ang pagkain. Dahil sa kuryosidad, pumayag si Lika. Naglakad sila ng kaunti hanggang sa makarating sila sa isang eskinita na hindi pa niya napupuntahan kailanman. Pumasok sila sa isang maliit, malinis at maaliwalas na karinderya. Ang amoy ng bagong lutong adobo at sinangag ay agad na sumalubong sa kanya. Ang mga tao sa loob ay ngumingiti sa kanila, bumabati kay Mon na parang isang matagal ng kakilala. Dito, tanong ni Lika, hindi maitago ang pagtataka. Tindahan ni Aling Tasing. Pinakamasarap na tapsilog sa buong Maynila, may pagmamalaking sabi ni Mon. At ang kape, barako. Mula pa sa Batangas. Sa buong buhay ni Lika, ngayon lang siya kakain sa ganitong lugar. Ngunit sa halip na mandiri, nakaramdam siya ng excitement. Umorder si Mon para sa kanila. Habang kumakain, nagkwentuhan sila. Nalaman ni Lika na si Mon ay may malaking pangarap, isang pangarap na hindi niya masyadong idinetalye, ngunit ramdam ni Lika ang sinseridad sa bawat salita nito. Nagkwento si Mon tungkol sa mga nakakatawang pasahero niya, sa mga aral na natututunan niya sa kalsada araw-araw. Sa bawat kwento, mas lalong nabubura sa isipan ni Lika ang imahe ng isang hamak na driver. Ang nakikita niya ay isang lalaking may dignidad, may prinsipyo, at may puso na mas malaki pa sa yaman ng lahat ng kanyang mga naging manliligaw. Habang tumatawa siya sa isang biro ni Mon, isang realisasyon ang tumama sa kanya, masaya siya. Tunay na masaya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkatapos kumain, inihatid siya ni Mon pauwi. Sa biyahe, ang katahimikan sa loob ng Vios ay hindi na awkward. Ito ay isang komportableng katahimikan. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng kanilang malaking gate, hindi agad bumaba si Lika. Pareho silang natahimik, nakikinig sa mahinang tunog ng radyo. Salamat sa kape at sa tapsilog, basag ni Lika sa katahimikan. Salamat din sa pagsama, sagot ni Mon. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kanya, malalim at seryoso. Dahan-dahan, unti-unti, inilapit ni Mon ang kanyang mukha. Napapikit si Lika, hinihintay ang mga labi nito. Ramdam na niya ang mainit nitong hininga. Ngunit sa huling sandali huminto si Mon. 1 pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Umiti ito ng bahagya. Mag-iingat ka, Lika. Bumaba si Lika ng sasakyan na tuliro. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang nakikipagkarera.
Hawak niya ang kanyang dibdib habang pinapanood ang Vios na papalayo. Isang ngiti ang hindi niya mapigilang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa kanyang pagpasok sa mansyon, na para bang lumulutang sa alapaap, isang malamig na boses ang biglang pumutol sa kanyang panaginip. Saan ka galing? Nakatayo sa paanan ng grand staircase si Tita Imelda, ang mga braso ay nakahalukip-kip, ang mga mata ay matalim na parang punyal. Nakita nito ang paghatid sa kanya ni Mon. At sino yung driver na iyon? Patuloy nito, ang boses ay puno ng pagdusta. Huwag mong sabihing pinapatulan mo ang basahan, Lika. Ang salitang basahan ay parang isang sampal na gumising kay Lika. Ang lahat ng kagalakan na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng galit. Humarap siya sa kanyang stepmother, ang mga mata ay nag-aapoy. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Hindi siya basahan, mariin niyang sagot, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. At kung papatulanan ko man siya o hindi, wala ka nang pakialam doon. Para kay Ramon Mon de la Cruz, ang mundo ay dati rating binubuo lang ng dalawang bagay, ang manibela sa kanyang harapan at ang daan na kailangan niyang baybayin para makaipon. Araw-araw, ang bawat pasahero ay numero, ang bawat biyahe ay karagdagang piso para sa pangarap na binuo niya hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Isang buhay na paulit-ulit, walang kulay at puno ng obligasyon. Pero nagbago ang lahat nang dumating si Lika. Isa pa, tawa ni Lika habang sinusubuan siya ni Mon ng kwek-kwek mula sa isang street food stall sa may Quezon Memorial Circle. Linggo ng hapon. Ito ang kanilang naging sikretong ritual. Kapag walang duty si Lika sa ospital at wala namang masyadong biyahe si Mon, tataka sila. Walang mamahaling restaurant, walang magagarang lugar. Sapat na ang isang parke, 2 plastik na upuan, at tusok-tusok na fishball at kwek-kwek. Ang takaw mo naman, doktora, biro ni Mon, pinupunasan ng tissue ang gilid ng labi ni Lika na may mansa ng suka. Kasalanan mo to, ikaw ang nagturo sa akin ng mga ganito, sagot ni Lika, ang mga mata ay kumikislap sa saya. Sa mga sandaling iyon, nakikita ni Mon ang totoong Lika. Hindi ang supladang surgeon na nakasagutan niya, hindi ang tagapagmana ng mga Alcaraz. Nakikita niya ang isang babaeng simple lang ang kaligayahan na kayang tumawa ng malakas at may pusong dahan-dahang bumubukas para sa kanya. At sa bawat ngiti nito, sa bawat tawa, mas lalong lumalalim ang nararamdaman ni Mon. Isang pagmamahal na hindi niya inaasahan, isang kaligayahang akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman. Ngunit kasabay ng kaligayahang ito ay ang isang anino na laging nakasunod sa kanya. Kinagabihan, pagkatapos ihatid si Lika, mag-isa na namang nagmamaneho si Mon sa kahabaan ng gabi. Ang saya na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang pamilyar na bigat sa dibdib. Itinabi niya ang kanyang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Mula sa kanyang wallet, kinuha niya ang isang luma at kupas ng litrato. Isang larawan nilang dalawa ng kanyang kapatid na si Clara, kuha noong high school graduation nito. Pareho silang nakangiti, puno ng pangarap. Siya, nangangarap maging engineer. Si Clara, nangangarap maging nurse para makatulong sa kanilang baryo. Ang mga ngiting iyon ay tila mula pa sa ibang buhay. Huminga siya ng malalim. Mahal niya si Lika. Sobra. Ngunit paano niya sasabihin dito ang lahat? Paano niya ipapaliwanag na ang bawat sentimong iniipon niya, ang bawat oras na ginugugol niya sa pagmamaneho, ay para sa isang pangakong binitiwan niya sa isang taong wala na? Natatakot siyang isipin ni Lika na niloloko niya ito. Natatakot siyang baka hindi nito maintindihan. Kinabukasan, hindi siya pumasada. Nagmaneho siya ng malayo, papalabas ng Maynila. Tinahak niya ang daan patungo sa kanilang probinsya sa Laguna. Ang maingay na syudad ay napalitan ng tahimik na mga bukirin. Ang hangin ay naging sariwa. Dito, pakiramdam niya ay mas nakakahinga siya. Diretso siya sa sementeryo. Sa ilalim ng isang puno ng kalachochi, doon nakahimlay ang kanyang kapatid. Dahan-dahan niyang nilinis ang lapida, inalisan ng mga tuyong dahon, at pinunasan ang pangalan nito. Naglagay siya ng isang bungkos ng puting bulaklak. Umupo siya sa damuhan katabi ng puntod. Clara di. Mahina niyang sabi. Pasensya na kung ngayon lang ulit nakadalaw si kuya. Medyo naging abala. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. May nakilala ako. Ang pangalan niya, Lika. Doktor siya.
Ang sungit nga nung una, bahagya siyang natawa. Pero mabait pala. Sobra. Kung nakilala mo lang siya, sigurado akong magugustuhan mo. Huminga siya ng malalim, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila lalong bumigat. Pasensya na, Tay, sabi niya, gamit ang kanilang tawagan noong mga bata pa sila. Tay, patawad. Bigla akong nangarap para sa sarili ko. Hindi na maulit. Ang pangako ko sa'yo, tutuparin ko. Malapit na. Konting-konti na lang. Lingid sa kanyang kaalaman, sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, may isang lalaking nakasombrero. Itinaas nito ang isang kamera na may long lens. Click. Isang litrato ni Mon na malungkot na nakatingin sa lapida. Click. Isang close-up shot ng pangalan sa lapida, Clara de la Cruz. Pagkatapos ng ilang kuhang litrato, dahan-dahang tumalikod ang lalaki at kinuha ang kanyang cellphone. Nagdial ito ng isang numero. Hello? Ma'am Imelda, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Nandito po ako sa Laguna. Isang sandaling katahimikan bago ito nagpatuloy. Ma'am, positibo. May babae siyang pinupuntahan sa probinsya. Pangalan, Clara de la Cruz. Umaga. Dapat sana ay isa ito sa mga paboritong oras ni Lika Alcaraz. Ang sikat ng araw na tumatago sa malaki niyang bintana, ang amoy ng bagong timplang kape, at ang tahimik na paghahanda para sa isang bagong araw sa ospital. Dati, ito ang kanyang santuwaryo. Ngunit sa umagang iyon, ang katahimikan ay mabigat at puno ng tensyon. Nakatayo si Tita Imelda sa tapat ng mahabang lamesa sa kanilang dining hall, may hawak na isang brown envelope. Ang ngiti sa mga labi nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Para itong isang mangangaso na naghihintay sa tamang sandali para patayin ang kanyang biktima. Magandang umaga, Hija, bati nito nang makita si Lika na pababa ng hagdan. Ang boses nito ay matamis, na lalong nagbigay ng kaba kay Lika. Tita, tipid na sagot ni Lika, umupo para mag-agahan. Hindi nagsalita si Imelda. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang envelope sa ibabaw ng mesa, katabi mismo ng plato ni Lika. Pagkatapos, kumuha ito ng ilang litrato mula sa loob at ikinalat na parang mga baraha. Ang mga mata ni Lika ay agad na napako sa mga litrato. Simon! Nasa sementeryo ito, nakaupo sa damuhan, malungkot ang itsura. Sa isang litrato, nakatingin ito sa isang lapida. Sa isa pang litrato, isang close-up ng lapida. Malinaw na nababasa ang pangalan, Clara de la Cruz. Isang matalim na kirot ang biglang naramdaman ni Lika sa kanyang dibdib. Bakit may litrato si Tita Imelda ni Mon? At sino si Clara? Sino yan? Tanong ni Lika, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Sino pa? Di yung driver mo, sagot ni Imelda, umupo sa tapat niya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala, ngunit alam ni Lika na ito ay peke. Nag-alala lang naman ako para sa'yo, Lika. Kaya ipinahanap ko kung sino ba talaga siya. At heto ang nakita ng investigator ko. May pinupuntahan siyang babae sa probinsya. Kinuha ni Lika ang litrato ng lapida. Patay na siya, sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Imelda. Patay na nga ba, sabi ni Imelda, dahan-dahang inilalason ang isipan ni Lika. O baka naman, iyon ang gusto niyang isipin mo. Anak, hindi natin alam ang buong kwento. Tingnan mo, sabay turo sa litrato ni Mon. Ganyan ba ang itsura ng isang taong dumadalaw lang sa isang kaibigan? Lika, paano kung may pamilya pala siya sa probinsya? Isang asawa o baka anak? Baka yan ang dahilan kung bakit kailangan niya ng pera. Baka yan ang dahilan kung bakit kanya dinidikitan. Bawat salita ni Imelda ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Lika. Ang mga pagdududa na pilit niyang iwinawaksi ay biglang nagsibalikan. Ang pagtanggi ni Mon sa pera. Ang hindi nito pagdedetalye sa kanyang mga pangarap. Ang kanyang pagiging malihim. Hindi ganyang tao si Mon, depensa ni Lika, ngunit kahit siya ay hindi na sigurado sa sariling boses. Tumayo si Imelda at hinawakan ang kanyang balikat. Sana nga, Hija. Sana nga nagkakamali ako. Pero bilang ina mo, obligasyon kong protektahan ka. Mag-ingat ka sa kanya. Pagkaalis ni Imelda, naiwan si Lika na nakatitig sa mga litrato. Ang masarap na agahan sa kanyang harapan ay biglang nawalan ng lasa. Tumayo siya at pumanhik sa kanyang kwarto.
Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Bakit hindi sinabi sa kanya ni Mon ang tungkol dito? Kung kaibigan lang o kamag-anak si Clara, bakit kailangan niyang ilihim? Ang tiwala na dahan-dahan niyang ibinibigay kay Mon ay biglang nagkaroon ng lamat. Hapon na nang mag-text si Mon. Lika, pwede ba tayong magkita? Miss na kita. Isang simpleng text na dati ay magpapatili ng kanyang puso, pero ngayon ay nagdulot lang ng sakit. Nag-reply siya. CJ. Sa park. 7 Wese. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Mon. 7:00 ng gabi. Nakaupo si Lika sa isang bench sa parke kung saan sila madalas magkita. Malamig ang hangin, ngunit hindi nito mapapantayan ang lamig sa kanyang puso. Dumating si Mon na may dalang isang bulaklak ng rosas. Para sa pinakamagandang doktora sa buong mundo, nakangiting bati nito. Ngunit ang ngiti ni Mon ay unti-unting nawala nang makita ang seryosong mukha ni Lika. May problema ba? Tanong nito. Huminga ng malalim si Lika. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang litratong kuha niya sa mga litrato ni Imelda. Mon, nagsimula siya, ang boses ay nanginginig. May kailangan ba akong malaman? Napakunot ang noo ni Mon nang makita ang litrato niya sa sementeryo. Ngunit nang makita ni Lika na nagbago ang ekspresyon nito, lalo lang tumindi ang kanyang kaba. Itinanong niya ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Sino si Clara? Sa isang iglap, ang ngiti sa mukha ni Mon ay ganap na naglaho. Napalitan ito ng gulat, ng sakit, at ng isang bagay na hindi mabasa ni Lika, pagkabigo. Para siyang nasampal ng katotohanan. Ang init sa kanyang mga mata ay nawala at napalitan ng isang malamig at malayong tingin. Hindi ito sumagot agad. Sa halip, isang tanong ang ibinalik nito sa kanya, at ang boses nito ay malamig at basag. Saan mo narinig ang pangalan na iyan? Nakatayo si Imelda sa malawak niyang beranda, hawak ang isang kopita ng mamahaling red wine. Ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kalangitan, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang kulay ng tagumpay. Ang reaksyon ni Mon sa tanong ni Lika, na ikinuwento sa kanya ng umiiyak na stepdaughter, ay kumpirmasyon. Tama ang kanyang mga hinala. May itinatago ang driver. Ngunit hindi siya kontento. Ang simpleng pagdududa ay hindi sapat. Kailangan niya ng isang bombang sasabog sa mismong mukha ni Lika, isang bagay na hindi nito matatakasan, isang kasinungalingan na dudurog sa anumang natitirang tiwala nito para kay Mon. Hindi sapat na masaktan lang siya. Kailangan niyang mandiri, bulong niya sa sarili. Isang masamang isi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang private investigator. Gusto kong balikan mo ang probinsya ng De La Cruz na iyan. Alamin mo ang lahat tungkol kay Clara. Kaibigan, kapitbahay, mga lumang papeles. Lahat. At hindi ako tumatanggap ng hindi bilang sagot. Doblehin mo ang bayad, basta ibigay mo sa akin ang kailangan ko. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang sariling anak, si Marco. Malapit na, anak, sabi niya, ang boses ay puno ng kasabikan. Kaunting tiis na lang. Ang lahat ng para kay Lika ay mapupunta sa'yo. Sisiguraduhin kong sa isang disenteng pamilya siya mapupunta, hindi sa isang patay gutom. Makalipas ang 2 araw, natanggap ni Imelda ang isang malaking brown envelope. Sa loob, naroon ang lahat ng kanyang hinahanap. Isang kopya ng lumang medical records ni Clara mula sa isang rural health unit na nagsasaad na ito ay may chronic illness. At ang pinakamahalaga sa lahat, isang luma at kupas na litrato. Sa litrato, magkaakbay sina Mon at Clara, parehong nakangiti. Ang tipikal na larawan ng isang masayang mag-asawa. Hawak na niya ang kanyang sandata. Ito na ang bala na tatapos sa lahat. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinahapunan, nagtungo siya sa ospital. Alam niyang abala si Lika, kaya't doon niya ito pupuntahan para mas dramatiko ang epekto. Naabutan niya si Lika sa opisina nito, pagod na nakasandal sa kanyang swivel chair, minamasahe ang kanyang sentido. Halatang ilang gabi na itong hindi nakakatulog ng maayos. Kumatok si Imelda sa pinto. Anak! Nag-angat ng tingin si Lika. Tita! Anong ginagawa mo dito? Pumasok si Imelda, isinara ang pinto, at umarteng parang isang ina na may dalang masamang balita.
Ang kanyang mga mata ay kunwaring puno ng awa at lungkot. Lika, anak, patawarin mo ako, nagsimula siya, ang boses ay nanginginig. Ayaw ko sanang gawin to, pero hindi ako mapakali. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan at naluloko. Tita, ano ba iyon? Naiinip na tanong ni Lika. Hindi sumagot si Imelda. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas mula sa dala niyang sobre ang mga dokumento at ang litrato. Inilatag niya ang mga ito sa ibabaw ng mesa ni Lika, isa-isa. Ang litrato. Ang medical records. Napako ang tingin ni Lika sa litrato. Cinnamon at Clara magkaakbay masaya. Pagkatapos, ang mga mata niya ay lumipat sa medical records. Nakita niya ang pangalan, Clara de la Cruz. Nakita niya ang mga terminolohiyang medikal na pamilyar sa kanya. At nakita niya ang mga salitang chronic kidney disease. Lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Lika, bumubuo ng isang nakapangingilabot na larawan. Ang pagiging malihim ni Mon. Ang pangangailangan niya ng pera. Ang babaeng may sakit. Ano to? Halos pabulong na tanong ni Lika, kahit alam na niya sa kanyang puso ang isasagot ni Imelda. Huminga ng malalim si Imelda. Umupo ito sa tapat ni Lika at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga mata nito ay kunwaring lumuluha. Anak, patawarin mo ako. Nalaman ko ang lahat. Tumigil ito sandali para sa epekto. Hindi lang niya pamilya si Clara. Tumingin si Imelda sa mga mata ni Lika, diretsahan at walang kurap. May sakit ang asawa niya, Lika. Ginagamit ka lang niya para sa pampagamot. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa paghinga ni Lika. Asawa. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, dinudurog ang bawat piraso ng kanyang puso. Tumingin siya sa litrato, sa masayang ngiti ni Mon. Tumingin siya sa medical records. Tumingin siya sa kunwaring nag-aalalang mukha ni Imelda. Lahat ay nagtutugma. Isang perpektong, masakit at nakapandidiring kasinungalingan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang baso ng tubig sa kanyang mesa ay kanyang nasagi. Nahulog ito sa sahig at nabasag, ang tunog ay sumabay sa biglaang pagkasira ng kanyang mundo. Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila hindi natapos sa sahig ng opisina ni Lika. Umalingaw ito sa loob ng kanyang bungo, sumisira sa bawat alaala, sa bawat ngiti, sa bawat sandali na pinagsaluhan nila ni Mon. Ang lahat ng iyon, isang malaking kasinungalingan. Anak, anong nangyari? Puno ng peking pag-aalalang tanong ni Imelda, lumapit para yakapin siya. Ngunit itinulak siya ni Lika palayo. Hindi galit, hindi marahas, kundi isang pagtulak na walang laman na parang isang manikang nawala ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi na naging isang malamig at matigas na galit. Asawa. May sakit na asawa. Ginamit siya. Pinagmukha siyang tanga. Si E.A. Lika Alcaraz, ang pinakamatalinong surgeon, ang babaeng kayang magdesisyon sa buhay at kamatayan, ay naging isang kahabag-habag na biktima ng isang hamak na driver. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa pagtataksil. Umalis ka muna, tita, mahinahon niyang sabi, ngunit ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para manindig ang balahibo ni Imelda. Gusto kong mapag-isa. Pagkaalis ng kanyang stepmother, hindi umiyak si Lika. Sa halip tumayo siya. Mayroon siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang bag at bago umalis, binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Mula roon, kumuha siya ng isang makapal na bundle ng pera, ang emergency cash niya sa opisina. Isinilid niya ito sa kanyang bag na may determinasyon sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin si Mon. Ngunit may isang lugar na pumasok sa kanyang isipan, ang parking lot ng isang mall kung saan minsan itong nagkwento na madalas siyang nag-aabang ng pasahero. Nagmaneho si Lika na parang isang bagyo. Mabilis, walang pakialam at puno ng mapanirang enerhiya. Bawat pulang ilaw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Bawat busina ay isang pang-inis. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Mon, ang mukha na minsan niyang minahal at ngayon ay gusto niyang durugin. At doon nga, sa dulo ng parking lot, nakaparada ang pamilyar na puting Vios. Nakasandal si Mon sa labas nito, nag-cellphone, naghihintay. Nang makita siya nitong papalapit, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting puno ng pag-asa.
Lika, sabi nito, ibinaba ang telepono. Nakatanggap ako ng text mo. Nag-alala ako. Ayos ka lang ba? Pwede na ba tayong mag-usap? Ang sinseridad sa boses nito ang nagsilbing huling gatong sa apoy ng kanyang galit. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lika. Sa halip, sa harap ng ilang taong dumaraan, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mon. Iyahe! Ang tunog ay umalinggaw sa parking lot. Napahawak si Mon sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi sa purong pagkabigla. Ang mga tao sa paligid ay napahinto, napatingin. Hayop ka, sigaw ni Lika, ang boses ay basag sa galit at sakit. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Ginamit mo ko. Ang kapal ng mukha mo. Pinaniwala mo ako. Lika, ano nang sinasabi mo? Magpaliwanag ako. Magpaliwanag, putol ni Lika, tumawa ng mapait. Para saan pa? Para lalo mo akong paikutan sa mga kasinungalingan mo. Nakita ko na ang lahat, Mon. Ang asawa mo. Ang may sakit mong asawa. Napatigil si Mon. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim na sakit. Ngayon ay naiintindihan na niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, binuksan ni Lika ang kanyang bag at inilabas ang bundle ng pera. Ito ba? Ito ba ang kailangan mo? Isinigaw niya, ang bawat salita ay puno ng lason. Magkano? Magkano ang kailangan mo para sa asawa mo? Eto. Buong lakas niyang ibinato ang pera sa mukha ni Mon. Ang mga papel na 1,000 ay kumalat at nagsiliparan sa maruming semento ng parking lot. Tumahimik ang lahat. Si Mon ay nanatiling nakatayo na parang isang estatwa. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Ang mga mata niya ay nakatitig kay Lika, hindi na nagpapakita ng galit o pagtatanggol, kundi ng isang bagay na mas malala pa, isang wasak na kaluluwa. Para bang sa isang iglap, lahat ng dignidad na iningatan niya sa buong buhay niya ay ninakaw at tinapakan ng babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso. Hindi siya sumagot, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa sobrang sakit na ang babaeng minahal niya ay hinusgahan siya nang hindi man lang siya pinakinggan. Iyon ang huling tumatak sa isipan ni Lika. Ang blangkong mga mata na iyon. Tumalikod siya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Bawat hakbang palayo ay parang 1 milya. Iniwan niya siyang nakatayo doon, napapalibutan ng mga nagkalat na pera at mga mapanghusgang tingin ng mga estranghero. Habang naglalakad siya palayo, dahan-dahang yumuko si Mon. Pinulot niya ang isang piraso ng 1,000 piso. Tinitigan niya ito, pagkatapos ay itinaas ang kanyang tingin sa papalayong anyo ni Lika. Sa isang iglap, isang malamig at pinal na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang mga piraso ng pera sa sahig ng parking lot ay parang mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit para kay Mon, ang mga ito ay piraso ng kanyang nawasak na pagkatao. Dahan-dahan, isa-isa, pinulot niya ang bawat 1,000 pisong papel. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa simbolismo. Ito ang kabayaran para sa kanyang pag-ibig. Ito ang presyo ng kanyang dignidad. Ito ang huling alaala ng babaeng minahal niya at sumira sa kanya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakayuko roon. Ang mga tao ay dumaan, ang ilan ay nagbubulungan, ang ilan ay nakatingin ng may awa. Ngunit wala siyang pakialam. Nang mapulot niya ang huling piraso, tumayo siya. Ang sakit sa kanyang puso ay napakabigat, na tila nagbigay ito ng isang kakaibang kalinawan sa kanyang isipan. Tapos na. Ang pangarap niyang maging masaya ulit, ang pangarap niyang magmahal, ay tapos na. Isang pagkakamali lang pala ang lahat. Isang aral na hindi na niya dapat kinalimutan, hindi siya para sa ganitong mundo. Ang lugar niya ay sa kalsada, nag-ipon para sa isang pangakong hindi niya pwedeng talikuran. Sa pag-uwi niya sa kanyang maliit na apartment, ang bawat sulok ay tila nangungusap tungkol kay Lika. Ang mesang pinagsaluhan nila ng instant noodles isang gabi. Ang lumang sofa kung saan sila nanood ng pelikula sa laptop. Ang bintana kung saan sila sabay na tumingin sa mga bituin. Ang lahat ng ito ay naging isang paalala ng isang kaligayahang panandalian lang pala. Kumuha siya ng isang malaking itim na garbage bag at walang awang sinimulang mag-impact. Hindi ng mga damit kundi ng mga alaala. Itinapon niya ang lahat ng bagay na may kaugnayan kay Lika. Ang natuyong bulaklak na bigay nito.
Ang tiket sa sign. Ang panyong may borda ng pangalan nito. Pagkatapos, kinuha niya ang isang maleta at inilagay ang kanyang ilang damit. Habang nag-aayos, muli niyang kinuha ang litrato sa kanyang mesa, ang litrato nilang magkapatid ni Clara. Tinitigan niya ito ng matagal. Patawad, tay, bulong niya, ang boses ay basag. Patawad kung naligaw ako ng landas. Bigla akong nangarap para sa sarili ko. Hindi na maulit.